May huling habili na sa pamilya si dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa ICC detention facility sa the Netherlands. Ito'y sinapubliko ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, cremation ang request ng kanyang ama kung ito'y namaalam na. At kung sa Netherlands man siya mamatay, ay huwag na raw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Para sa Duterte supporter at dati nitong spokesman na si Attorney Harry Roque, nakababahala sa milyong-milyong taga-suporta ang nasabing habilin. Para kay Roque, isang international lawyer at tagapagtanggol ng mga polisiya noon ni Duterte, walang crimes against humanity ang drug war ng dating administrasyon at may kakayahan ng justice system ng Pilipinas na dinggin ang mga reklamong ito. Sa pagkakakilala ni Roque kay Duterte, saad ng former palace spokesman na ito ang dinaramdam ngayon ng dating presidente. Si Roque ay pabalik-balik sa ibang bansa sa pagtuturo at pag-aaral ng international law at ngayon humihiling siya ng asylum sa Europa dahil sa paninindigan nito sa mga Duterte. Isa si Roque sa mga personalidad na naghahamon kay Pangulong Marcos Jr. na magpa-drug test, pati na rin sa pagtuligsa sa mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Git ni Attorney Roque, hindi niya pinagsisisihan ang patuloy na pagsuporta kay FPRD. Kahit ngayon ay isa siya sa mga nagsasakripisyo sa ibang bayan upang hindi makitil ang kanyang kalayaan sa pamamahayag. So tatloy po yan, di ba, yung conditional release niya. Kung makukuha naman, no problem. Kaya lang nga, marami nang nag-object. Tapos, medyo nakikita ko kasi yung politika ng human rights sa Europe. I'm not saying mapolitika ang human rights. I'm saying iba ang takbo doon. And parang napakalaking price para sa kanila sa ICC na para bitawan ang kaso na to, even if marami sa atin ay tingin wala silang jurisdiction. Ang problema, 6 to 7 years yung kaso, may edad na siya at laki ng epekto sa health ng isang tao pag malungkot. Especially pag ganyang age, nung may sakit dad ko, voluntary pa yon na pumunta sa US. Pero yung lungkot niya na malayo sa ibang pamilya, malayo sa bansa niya, malayo sa mga barkada niya, it takes its toll. So that's why when we drafted the resolution, pinagpuyatan yan ng ilan staff natin, lawyers natin. So I really thank all of them. Sinabi ko lang pag-pray nila, tamang-tama, hindi sila umuwi. Nung sinabi kong umuwi na sila, I think that was like 9-10 o'clock. Kasi may ka-meeting din ako. So tinapos nila. It came out very well. And it's really a balanced, if you have a chance, basahin nyo yung buong resolution. It's really balanced. At alam niyo po, pagka ang dating Pangulo ay na house arrest or na embassy arrest, it won't settle all the issues, but magkakaroon naman tayo ng sense of, how do I put it, security, stability, sense na at least may naayos na one part, which is his health and safety, di ba? Sobrang nalulungkot. I miss him dearly. Yung nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po'y dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging pangalawang tatay ko. At siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang 24 years hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong
ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po'y wag po itong mangyari, no. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam nyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po'y alagaan rin po natin siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike before, since 2001, up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon, wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang kasalukuyang estado po ni Tatay Digong, ni former President Duterte. Nakakalungkot. Sabi ko nga, let's bring him home alive. Buhay po. Dalahin natin siya ritong buhay. The Philippines is the land of his birth. It is the home of his people. Dito naman siya nanilbihan sa atin, nagserbisyo. Minahal niya tayo. Sana naman po maibalik siya rito. Kaya naman po, nakiisa po ako, no? Doon sa resolution, if a file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Sa panahon na maraming Pilipino ang hirap sa buhay, sa panahon po maraming Pilipino pa rin pong hirap makakuha ng maayos na serbisyo at kalinga mula sa ating pamahalaan, kailangan po natin magtulungan, magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Ako, sana trabaho na po tayo. Sa mga kapwa ko, to my fellow public servants, sana po, nakikiusap ako, sana trabaho na po muna tayo, magkaisa tayo. At wag ho tayong tumigil na manawagan. I'm urging everyone to continue praying. Pagdasal po natin si Tatay Digong, ang kanyang kalusugan, kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Dadagdag ko na lang po sa nabanggit nga po ni VP Sara about dun sa kanyang huling habilin. Naalala ko lang, in fact, isa po ako sa witness. Kasi usually pag meron pong last will ang isang tao, siguro about 15 years ago na po yun, na naging witness po ako doon sa kanyang mga pinagbilin. At nasa abogado na po niya yun to execute pagdating ng panahon. Ganoon naman po si Tatay Digong noon pa. Kahit na nagkakausap kami, sinasabi niya kung sakaling may mangyari sa kanya, within 24 hours. Pero desisyon na po yun ng pamilya. Pamilya po ang masusunod dyan. Lahat naman tayo, pamilya natin ang masusunod kung sakaling darating yung panahon na kukunin po tayo ng Panginoon. Pakiusap ko lang, pagdasal po natin si Tatay Digong. Pagdasal natin. Huwag po tayong tumigil. And I'm calling for peace and unity among our fellow public servants. Pero nanggaling na rin kay VP Sara, no, na naghuling habili na siya. At talaga naman pong nung sinasabi niya yan, nais ko maiyak, no, dahil alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang bayan na hindi kanyang bayang sinilangan, no. At ako mismo, no, dahil ako nga, 2 beses nag-aral sa abroad, 2 beses nagturo sa abroad, palagi ko umuwi. Alam ko kung ganong kahalaga
na at least yung mga huling araw ng isang tao ay naroroon sa kanyang lupang sinilangan. So kumbaga, the cat is out of the bag. Naghuling habilin na po si Tatay Digong. At sa tingin ko naman, bagamat si VP Sara ay sinabi kong woman of steel, na hindi siya talaga nahahabag, hindi gaya ng dalawang lalaking kapatid na talagang hindi na makaharap sa tao matapos ang kanilang mga huling bisita kay Tatay Digong. Si VP Sara ang sabi, well, baka naman normal yan sa mga 80 anyos na napaplano na talaga kung paano nila gustong maghuling habilin sa bayan. No? At sa kaso nga ni Tatay Digong, ang sabi ni VP Sara, gusto niyang makremate. Ayaw niyang magpalibing. At gusto niya, kung dito siya mamamatay sa Netherlands, dito na siya i-cremate. At iuwi na lang ang kanyang abo sa Pilipinas. Sinabi ni VP Sara na hindi siya sigurado kung siya ay susunod dun sa huling habilin ni Tatay Digong, bagamat napakahirap naman sumuway sa huling habilin. Dahil lang sabi ni VP Sara, hindi siya sang-ayon sa cremation. Ang gusto niya, maiuwi pa rin ang kanyang tatay sa Pilipinas. So mga kaibigan, mga kababayan, narito na tayo sa punto na pinag-uusapan natin ang huling habilin na ni Tatay Digong. Napakalungkot po. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat talaga maghuling habilin ng isang 80 anyos. Dahil alam naman natin na yung kasabihan, no? There's no other certain thing than death and taxes in this life. So alam natin lahat tayo, from ash, we shall go back to ash. Nakasulat din yan sa Biblia. Pero malungkot lang kay Tatay Digong, kung paano na sa kanyang huling habilin, kung paano magtatapos ang kanyang legacy dito sa mundong ito. Siya, sabi nga niya, kapag siya ay namatay dito sa Netherlands, at naririnig naman natin na talagang butot balat na si Tatay Digong at wala nang gamot, alam na natin na baka meron talagang dahilan kung bakit naghuhuling habilin na ang Tatay Digong, hindi lang ang kanyang edad. Napakalungkot kasi si Tatay Digong po, unang-una, sa ating kasaysayan, no? Siya lang po ang kauna-unang presidente matapos ni FDR na hindi pinakulong ang sumunod na presidente sa kanya. Si Erap Estrada, pinakulong. Si Gloria Macapagal-Arroyo, pinakulong. Pero si Tatay Digong, bagamat po pwede niyang benggahin si Noynoy Aquino, hindi naman niya ginawa yan. Ang katunayan yan sa mga dilawan, wag mo natin kalimutan na nung panahon ng 1986, ang Mami Soledad niya at saka si Tatay Digong ay talagang sumuporta kay Cory Aquino. At nung tinanong ko siya, nung ako'y nagtatrabaho pa sa kanya, kung bakit sumuporta sila kay Cory Aquino, ang sagot niya sa akin, kasi at that point, talagang si Marcos, wala nang control sa militar. At para sa ikabubuti ng bayan, sumuporta na talaga sila kay Cory Aquino. No? So, wag po natin kakalimutan yung ganyang aspeto ng buhay ni Tatay Digong. Nakakalungkot na yung mga dilawan ngayon at mga pinklawan, bagamat yung panahon na naging presidente si Tatay Digong at ang kanyang nanay ay solid supporter ni Tita Cory, kinalimutan na ng mga dilawan yan at minabuti nila na makipag-alyansa ngayon sa mga Marcoses na kinasusuklaman talaga ni Cory Aquino dahil nga sa pagduda na pinatay nila si Ninoy Aquino. Well, ang katotohanan po niyan, pati naman si VP Sara pinaalala sa mga loyalist, sa mga kurista na ang talagang dahilan kung bakit hindi mapapatawad ng mga dilawan ang mga Marcoses ay yung duda na sila nagpapatay kay Ninoy Aquino. At nung minsan nga nag-articulate ng concern itong si VP Sara na makaganyan din ang maging kapalaran ni Tatay Digong kung siya'y mananatili sa Pilipinas. Yan yung konteksto ng sinasabi nila na siguro blessing in disguise na nasa Hague siya ngayon kasi malayo siya sa pagpatay, no, na sinapit siyempre ni Ninoy Aquino. But anyway, dahil nga naghuling habilin na si Tatay Digong, balikan natin talaga kung sino si Tatay Digong. No? Siya po ay pumasok ng politika matapos maging piskal sa panahon ni Cory Aquino. Dahil po sumuporta siya at ang kanyang nanay kay Cory Aquino, siya po ay na talaga unang-una bilang Vice Mayor OIC
ng Davao City. Gaya po ni Jojo Binay, sila ay nagsimula ng kanilang karera sa politika bilang appointive OIC. Ang nag-appoint po sa kanila ay siyempre si Presidente upon recommendation of Nene Pimentel ng PDP Laban. Kaya naman po, iyan ang ugat ng ties ni Tatay Digong sa PDP Laban dahil pinagkatiwalaan siya ni Nene Aquino ng PDP Laban na maging OIC Vice Mayor ng Davao City. Matapos po maging OIC Vice Mayor, siya po itong kabunan ng mayor at alam na po natin na for 3 terms siya ay naging mayor at matapos yan ay naging kongresista, tapos nag 3-term mayor again, tapos nag-vice mayor kay Inday Sara at nag-mayor muli at naging presidente ng Pilipinas. Marami pong talagang nagulat na siya ay naging presidente. Pero ang tingin ko, kaya naging surprise winner siya doon sa eleksyon na yon kung saan ang dapat na naging frontrunner ay yung manok ng presidente na si Marojas ay dahil nga sa kaplastikan ni Marojas at ng mga dilawan ng mga panahon na yon. Eh mantakin nyo, alam naman natin na galing siya sa isang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, itong si Marojas, eh nagpasikat sa kanya Mr. Palengke. Instead of Mr. Palengke, siya pala yung nagmamay-ari ng palengke, yung farmer's market. At siyempre, yan yung pinula sa kanya, no? Na puro kaplastikan, puro pagpapanggap ang kanyang kandidatura. At yan ang dahilan din kung bakit ang taong bayan, isinuka na yung mga trapo. Kasi ang gusto ng mga taong bayan Pilipino, nung hinala nila si Tatay Digong, gusto nila yung totoo. Yung taong totoo, hindi nagpapanggap. Ito si Tatay Digong, nagmumura, na inaamin na babaero siya, pero ang sinasabi niya, matinding pagmamahal ko sa ating bayan, sa inang bayan. So bagamat inamin niya ang lahat ng mga dapat sana itinatago ng mga trapo, yung meron siyang mahigit na isang asawa, at yung kanyang mga pagmumura, at saka yung kanyang pulisiya sa Davao na zero tolerance sa droga, yan ang dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan. Minahal siya dahil siya ay totoo. At sa politika naman talaga ng Pilipinas, alam natin na karamihan ng mga nananalo, lalong-lalo na bilang presidente, dahil doon sa tinatawag na manufactured charisma. Mga kaplastikan, mga pagpapanggap, no? Mga balat kayo. At si Tatay Digong was refreshing kasi for the first time, you see what you get. Walang tinatagong sikreto, walang pagpapanggap. Siya ay tao lamang, may mga pagkukulang, pero basihan niyo siya sa kanyang unang-una na patunayan ng pagmahal sa bayan at pangalawa, yung tinatawag natin political will, yung kakayahan na mapatupad kung anong tama sa nakakarami. At yan nga po ay dahil nga dun sa kontrobersiya na hinaharap niya ngayon dito sa ICC, yung di umano ay Davao Death Squad at yung mga extralegal killings di umano ng mga drug suspects, no? Pero si Tatay Digong, bagamat ako po'y naniniwala na bilang abogado, iba yung pananalita sa ginagawa. Pero yung pananalita ay importante para mapadala ang mensahe. Naniniwala po talaga ako na hindi naman totoo yung mga paratang na 30,000 ang namatay sa kanya. Sa katunayan nga po sa ICC, hanggang 43 deaths lang. At kaya nga sinasabi natin kung 43 deaths, walang dahilan. Parang isang dayuhang hukuman ang siyang maghusga sa kanya dahil kayang-kaya naman ng Pilipinong hukuman na yan ay husgahan at litisin.